Magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. I'm the king of the world! I'm flying! Jack! Mula po rito sa Singapore, ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, 100 taon mula nung ito'y lumubog. Ang Titanic muling maglalayag sa ating imahinasyon. Nireconstruct nila talaga yung grand staircase sa Titanic from the ceiling down to the floor nang hanggat maaari very close to the original. Mga modelong pwedeng panlalaki, pwede ring pambabae. Androgynous models. Mukha na nawasak, pwede muling mabuo. Face reconstruction surgery. Siguro yung goal namin na parang ituring talaga na babae tapos makipag-compete sa mga tunay na babae. Agree ka ba o disagree? Mga transgender o yung mga lalaking nagpa-opera para maging babae, pwede na raw sumali sa International Beauty Pageant, pati na sa Miss Universe. It will not make you happy. God knows what makes us happy. At ang potensyal na dala ng ligaw na prutas ng Dolores Quezon. Successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andagan. Accept the Peabody is Jessica Soho. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. Hindi ang Titanic ang pinakamalaking maritime disaster sa kasaysayan ng mundo. Mas marami pa ngang namatay sa paglubog ng Doña Paz. Pero sa lahat ng mga barkong sinawimpalad, ang pinaka-naaalala ng husto ang sa Titanic. Marahil dahil sa samut-saring mga kwentong nakapalibot dito. At 100 taon matapos ang trahedya, muli itong naglalayag sa ating imahinasyon. Hindi ang Titanic, kundi ang paglubog ng MV Doña Paz sa karagatan ng Mindoro noong 1987 na ikinamatay ng hindi bababa sa 5,000 nating mga kababayan ang nakalistang worst maritime peacetime disaster sa Guinness World Record. Pero Asia's Titanic pa rin ang turing sa trahedya ng Doña Paz na nasundan pa ng ilan pang malalaking aksidente sa ating mga karagatan. Taong 2008 sa Romblon naman, 800 ang namatay sa paglubog ng MV Princess of the Stars. Kamakailan, ikinagimbal din ng mundo ang nangyari sa cruise ship na Costa Concordia sa Italy. Hindi rin naiwasang inihambing ito sa Titanic. Ganun na lang nga ang pagkamangha ng mundo sa nangyari sa Titanic.
100 taon nang nakalilipas. Pero hanggang ngayon, ang mga grabeng sakuna sa dagat, dito pa rin inihahalin tulad. Bukas ang ika-100 anibersaryo ng paglubog ng Titanic. At sa iba't ibang dako ng daigdig, may sari-saring pag-alala. Ang mga kamag-anak ng mga nasawi, pati na ng mga survivor, nagsagawa ng memorial cruise. Sakay ng barkong MS Balmoral, con todo costume mula nung panahong unang naglayag ang Titanic, tinatahak nila ngayon ang mismong ruta nito. At sa mismong oras at araw na ito'y lumubog, mag-aalay sila ng bulaklak at dasal para sa mga nasawi sa eksaktong lugar sa North Atlantic Ocean kung saan nangyari ang trahedya. Sa mga babasahin at pati na sa mga palabas sa telebisyon. Hanggang sa stage, muling ipinaaalala ang Titanic. Now showing din sa mga sinihan sa maraming bansa, pati na rito sa Pilipinas, ang 3D version ng pelikula. 3D na siya, tapos yung bawat eksena, nandun pa rin yung puso. Parang nandun ka talaga sa moving na parang nare-realize mo yung nangyari. Feeling ko in love na naman ako. Sa London, may auction para sa isa sa mga susi ng stockroom ng Titanic, pati na ang menu para sa first class section. April 15, 1912, lumubog ang Titanic. I have a tremendous sympathy for the Navy. Taong 1985, nadiskubre ng Amerikanong oceanographer na si Robert Ballard ang wreck site gamit ang isang submarine. Oh, you know what? I think it's just a lamp. That's a light. 1995 naman, nagsagawa ng sarili niyang expedition ang filmmaker na si James Cameron. We're about to go image. Sa kauna-unahang pagkakataon, masinsinang nakita ng mundo ang kaloob-looban ng Titanic na siya ring ginamit na basihan ni Cameron sa pagsasapelikula nito. In 1993, sinimulan ang pag-salvage o pag-recover ng artifacts mula rito na umabot na sa mahigit 5,000 mga piraso. At ilan sa artifacts na na-recover mula sa wreck site naka-exhibit ngayon sa Art Science Museum ng Singapore na aking sinadya noon lamang Huwebes. Why this exhibit? We're delighted and honored to be hosting this exhibition, which is touching, the subject is touching the lives of people around the world at the moment. And it's a really powerful story of human drama, of technical achievement. And we're just honored to be able to host it at the time of the centenary when the attention of the world is on this story.